ang ating Presidential Communications Office Chief, Sec Dave Gomez. Sec, magandang hapon po, Peter at Rica, kasama ninyo. Magandang hapon naman, Peter, Rica, at salamat sa pag-imbita. Secretary Dave, kami po ang magpapasalamat. I think this is our first time together dito po sa sa DZMM. Na kami ni Rica ang nakaupo. So, let me start by saying na ang talagang nag-expose nung korupsyon na pinag-uusapan at ngayon ay yumayanig sa buong bayan ay ang Pangulong Bongbong Marcos mismo, no? Hulyo at 28 during his State of the Nation address. Ang mga nangyayari po ngayon, how is Malacanang seeing it? Ano po ang mood sa Malacanang ngayon? Narinig natin ang Pangulo nung huling ulat niya, no, Peter, at sabi nga niya na sinimulan ko ito at tatapusin ko ito, no. Ang Pangulo natin, hindi siya kukurap sa kahit anong mangyari, tuloy-tuloy lang ang trabaho natin na panagutin ang dapat managot, bawiin ang mga ninakaw na yaman at reformahin ang ating sistema. So tuloy-tuloy yan, hindi kukurap ang Pangulo hanggat sa huli, no. Sinimulan niya ito at tatapusin niya ito. Pinahayag din ni Pangulong Bongbong Marcos po na sabi niya, on or before December 15, may mga makukulong at wala na silang Merry Christmas. Are we on track towards fulfilling that? Isang linggo matapos sabihin ng Pangulo yan, nakita natin na naglabasan na yung mga arrest warrants, no, kasama yung kay Saldico, at may mga nahuli na at nakakulong na as we speak. Ngayon, isang kaso pa lang yun. Alam natin na napakaraming kaso ang iniimbestigahan ngayon ng ICI at ng DPWH at malapit nang isampa sa ombudsman yung iba nakapending na sa ombudsman. Ang ombudsman naman nakapaghaing na ng reklamo sa Sandigan Bayan, kaya na-release na tong arrest warrants na to. So marami pa in the coming days, and ginagarantihan ko sa inyo yung sinabi ng ating Pangulo, magkakatotoo yun bago magpasko. May ilang mga grupo po na ang panawagan ay bumaba sa posisyon na ang presidente at ang vice-presidente. Ano po ang statement ng Malacanang dito? Ang presidente, ang ating Pangulo, hindi madidistract sa mga ganyang panawagan, ano? Meron siyang responsibilidad na dapat gampanan at ito tugisin yung mga may sala dito sa anti-corruption campaign na ito, at gagawin ng Pangulo natin yan. He will not be distracted, although yung mga calls na yan, yung mga reklamo ng sambayanan, nararamdaman namin, naririnig namin sila, alam namin galit sila, alam namin na naiinit na sila, pero this is what I can say, no? We hear you, we feel you, and we will not disappoint you. The President will not disappoint you. Okay, Secretary, cutting to the chase, ano po? Ibang usapan po kasi yung, oo, may nakulong, pero nasaan yung mga balyena daw? Where are the big fish? Is that something achievable? It is, Peter, and I can assure you that, no. If you look back in time, yung ating isang pinakamalaking corruption scandal, yung PDAF scandal, it took almost a year before the case build-up was finished and filed in court, and people were arrested and put to jail. It took them almost a year, and in spite of that, in spite of the long period for the case build-up, a lot of them still went scot-free. Ayaw natin yung mangyari uli ngayon. Napakalaki ng ninakaw nila sa bayan natin. Kailangan solid, airtight ang ating mga kasong isasampa sa kanila upang pag nando na sa korte, hindi lang ito madidismiss on the basis of technicality. Ayaw natin silang makawala pa at itakbo itong mga ninakaw nilang bilyones. Kaya siguro ang panawagan lang namin sa taong bayan is huwag kayong masyadong mainip. Ginagawa namin ang lahat na makakaya namin para makapagsampa ng airtight case. Ang sabi nga ng Pangulo, doon tayo tutungo kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Kaya kailangan matibay yung ebidensya natin para sigurado tayo. Kilala naman natin kung sino yung mga yan, na lumabas na yung mga pangalan nila, nakita natin yung mga lifestyle nila. Ang gusto ba natin sila makalaya dahil nagmamadali tayo? Sec Dave, ang sabi nga nung iba, okay, so beyond Malacanang, beyond the executive branch, ano po, yung PDAF scam, nakulong